Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Oh, come, let us adore Him. Let us adore Him. Him Christ the Lord. Mga kapanalig, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapanalig, ngayon ay Miyerkules matapos ang Epipanya o ang pagpapakita ng Panginoon. Sa espesyal na paraan, ipagdasal natin ang isang mapayapang traslasyon sa pagsisimula ng pagdagsa ng mga deboto ng Nazareno ng Quiapo sa Quirino Grandstand sa pagsisimula ng pagpapahalik at sa pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Tayo nawa ay ligtas, payapa at maging makahulugan ng ating pagdiriwang. Ipagpasalamat din natin sa misang ito ang mga naging bagong abogado na nakatanggap ng resulta ng kanilang bar exam. Pagdasal natin na sa kanilang pagkakamit ng posisyon o ng titulo na ito ay magampananawa nila ang pagiging makabayan, may paninindigan at may dignidad. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat at gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming pag-asa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang nag-aanyaya sa aming palalimin ang aming pananampalataya. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang modelo at ehemplo sa pagkakawang gawa't pagmamahal. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang tumatanglaw sa lahat ng mga bansa. Ang mga hinirang mong tao ay iyong dulutan ng kasiyasiyang pamumuhay at puspusin mo ang aming kalooban ng liwanag na iyong pinasikat noon pa man sa aming mga ninuno at magulang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin
ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa Kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya naman, ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida. Sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauwi niya ang mga tao, pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, lalampasan niya sana sila,
ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat, ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang ng gilalas sapagkat hindi nila nauunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig, pagbati ng maligayang Pasko at isang masagana't punong-puno ng pag-asa na bagong taon, lalo na po sa parokya ng San Bartolome de Novaliches sa Diocese of Novaliches. Mga kapanalig, tayo ay nasa Miyerkules sa matapos ang Epipanya ng Panginoon. Sa ating karanasan, lahat tayo may kanya-kanyang pag-unawa ng bagyo sa buhay. May unos na malakas at halata. At may unos din na sinasabi nating silent battle. Yung mga tahimik ngunit mabigat sa ating kalooban. At sa ating ebanghelyo, mga kapanalig, ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi lang Diyos kapag tahimik ang dagat, kundi siya ay Diyos lalo't kapag magulo at mahirap ang ating paglalakbay. Kaya nga, pag nilaya natin mga kapanalig, ano bang sinasabi sa atin ng Diyos ngayon sa ating mga pagbasa? Una, nakikita ng Diyos ang ating mga bagyo at ang ating pag-aalala. Kaya nga mga kapanalig, habang ang mga alagad ay hirap na hirap sa pagsasagwan, sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, nakita sila ni Jesus. Hindi man siya agad na nasa bangka, nasa kanyang paningin agad sila. At ano ibig sabihin nito mga kapanalig? Walang bagyo sa ating buhay na hindi alam ng Diyos. Walang luha, walang pagod, walang takot, na hindi niya napapansin. Kaya nga kung babalikan natin yung ating ebanghelyo kahapon, nakita ni Jesus na nagugutom ang mga tao. At anong kanyang tugon? Pagkain. At ngayon, sa bagyo at sa unos na kinakaharap nila, nakita ni Jesus ang mga alagad. At ito ang tugon niya, hindi siya nawawala. Kaya nga mga kapanalig, kapag mabigat na ang ating buhay, na tila walang nakakaunawa, tandaan natin ito. Nakikita tayo ng Diyos. God sees us in our silent or even yung masyadong maingay na pagsubok natin. Kailanman, hindi niya tayo nililimot na pagmasdan. Pero pangalawa mga kapanalig, pinapaalala sa atin, matapos tayong makita ni Jesus, lumalapit si Jesus sa gitna ng kaguluhan. Hindi inantay ni Jesus na tumahimik ang bagyo. Bago siya lumapit, sa gitna mismo ng unos, lumakad siya patungo sa kanyang mga alagad, at habang ang mga alagad ay puno ng takot, si Jesus ay payapa. Hindi siya nagmamadali, hindi siya natitinag, sapagkat ang Diyos, hindi niya dinala lang ang kaguluhan, siya ang nagbigay ng kapanatagan sa gitna nito. Kaya nga kapag magulong isip natin, ang puso natin, baka hindi pa tapos ang bagyo, pero huwag kang mag-alala.
tilain at papapanatagin ng Diyos ni Jesus ang ating mga puso. Pero panghuli mga kapanalig, anong sinasabi sa atin ng ating mga pagbasa? Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Ang unang salita ni Jesus, hindi tatahimik ang bagyo. Hindi niya pinagyayabang na kaya niyang patahimikin ang unos. Pero ang paalala niya, huwag kayong matakot. Ako ito. At nang siya'y makilala tanggapin ng mga alagad, humupa ang hangin. Hindi lang ang dagat ay napayapa, pati ang puso ng mga alagad ay napayapa din. Kaya nga madalas mas kailangan natin ang pagkilala sa Diyos kaysa sa maraming solusyon sa mga problema natin sa ating buhay. Kapag nakikilala natin siya bilang Diyos na nagmamahal at kasama natin, ang takot ay nawawalan ng kapangyarihan. Ang lahat ng bagyo humihinto. Ang lahat ng hangin napapatahimik. Kaya nga mga kapanalig, ang tunay na kapayapaan ay hindi lang kawalan ng problema, hindi rin pagtakas sa problema, kundi ito'y pagkakilala na may kasama tayong Diyos na mas makapangyarihan sa anumang pagsubok. Alam ninyo mga kapanalig, ngayong araw, ngayong hapong ito, alam ko po na marami sa inyo, karamihan ng mga kaibigan at malapit sa mga bar passer, mga abogado na. At ito ang gusto kong nais na iparating sa inyo. Una, sa lahat ng mga nakapasa, congratulations. Ang lahat ng inyong pagsisikap, ang lahat ng inyong mga sakripisyo ay nagkaroon na ng bunga. Pero mga kapanalig, sa mga hindi pinalad na makapasa sa eksaminasyon para sa abogasya, mga kapanalig, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Hindi lang basta isang eksaminasyon ay ganyan na. Hindi iyan ang nagbibigay ng iyong pagkatao. Magpatuloy, magtiwala, at tanggapin mo ang paalala, anumang unos, makakaagpas ka. Kaya nga mga kapanalig, sa pagtatapos ng ating pagninilay, paalala natin ito. Nakikita tayo ng Diyos, nilalapitan tayo at pinapanatag ng Diyos, at higit sa lahat, patuloy ang kanyang presensya, nagbibigay lakas. Huwag tayong matakot, si Jesus ang ating kasama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, hilingin natin sa Ama sa langit na palakasin ang ating pananampalataya at tulungan tayong mapaglabanan ang ating mga takot. Ang ating sasabihin, Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo, naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na ating Ama, na siyang nagpapatnubay sa mga pangyayari sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa pananampalataya at sa gayon ay magtiwala tayo sa mga bagay na ating inaasam at nakatitiyak sa mga bagay na hindi natin nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naligaw ng landas ng buhay, naway makabalik ng ligtas sa kanilang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit, naway ipagkaloob ng Panginoon ang kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway
maranasan ng walang katapusan ang kaganapan ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang hinintay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, batid namin ay pagkakaloob mo ang anumang hinihiling namin sa ngalan mo. Naway ay maging bukas lagi ang aming mga tenga sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya'y hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kaliktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, binagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, lalong-lalo na ni San Bartolome at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos na pinagbubuklod sa pag-ibig, ating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Mga kapanalig, ito ang kordero ng Diyos, ito si Jesus, ang nagpapanatag ng anumang bagyo sa ating buhay. Ito si Jesus, ang nakikinig sa lahat ng takot at alalahanin. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalingin na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo.
lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapanalig, halina't mag-alay ng panalangin para sa nalalapit na kapistahan ni Nuestro Padre Jesus Nazareno sa January 9 para po sa inyong mga pamisa at mass intention. Tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa numero bilang 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nadje. Maraming salamat po. So bago ko po igawad ang final blessing, ay bumabati rin po ako ng maligayang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno ng Quiapo sa darating na Biyernes, January 9. Sa lahat ng deboto ng Quiapo, tayo'y magsimba muna bago tayo makiisa sa posisyon o anumang pagpakikiisa sa traslasyon. Mahalaga ang misa bilang bahagi ng ating pagkilala sa ating Poong Jesus Nazareno. At pagbati rin po sa ating rektor ng Quiapo, Father Jade Licuanan, ang Executive Secretary rin ng Commission on Youth ng CBCP. Kaisa po kami, mga direktor ng kabataan ng buong NCR sa pakikapistahan ng Quiapo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulos sa paggawad ng pagbabasbas. Sa hantungan ng inyong paglalakbay, ay inyo nawang madatnan ang pinaghahanap na mga pantas ng may talang nangunguna sa daan hanggang matagpo ang maligaya si Kristo na liwanag buhat sa liwanag magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo at ipahayag nating si Jesus ang nagpapanatag ng anumang bagyo. Salamat sa Diyos.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,